Hindi sa malakas na sigaw nagsimula ang pagtatapos. Nagsimula ito sa isang katahimikang mas matalas pa sa anumang talim. Nakatayo si Elara sa harap ng malawak na bintana ng kanilang penthouse unit sa Bonifacio Global City, tanaw ang kumikinang ng mga ilaw ng syudad na tila mga bituing ninakaw mula sa langit. Ngunit ang ganda ng tanawin ay hindi naabot ang kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang pansin ay nasa lalaking nakatayo sa likod niya, ang kanyang asawang si Daniel, na ang bawat paghinga ay tila nagdaragdag sa bigat ng hangin sa loob ng silid. Wala na Elara basag ni Daniel sa katahimikan. Ang kanyang boses na dating naglalaman ng pangako at pagmamahal ay walang laman ngayon, isang malamig na ugong. Wala nang natira. Dahan-dahang lumingon si Elara. Ang puso niya'y tumitibok na may kasamang takot at pagkalito. Anong ibig mong sabihin, Daniel, ang negosyo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Daniel. Negosyo. Matagal nang patay ang negosyo. Ang lahat ng ito? Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid ng marangyang kondo. Ang mga sasakyan, ang mga alahas na suot mo, lahat yan, hiniram lang natin sa oras. At ngayon, oras na para magbayad. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Elara. Ang buhay na akala niya'y matatag at perpekto ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. 11 taon ang pagsasama, 2 anak, isang buhay na binuo nila mula sa wala. Lahat ba ay isang kasinungalingan? Pero paano? Bakit hindi mo sinabi sa akin, nanginginig niyang tanong? Para ano? Para sermonan mo ako? Para sabihin mong mas magaling ka, sanang nagpatakbo nito? Ang kanyang boses ay tumaas puno ng hinanakit. Alam mo, Elara, sawang-sawa na ako sa pagiging perpekto mo, sa pagiging asawa na laging alamang tama. Nakakasakal. Sa gitna ng pagkabigla, isang pangalan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang pangalang narinig niyang binanggit ng isang kaibigan, isang bulong na binaliwala niya. Si Camille. May kinalaman ba siya rito? Ang pagbabago sa mukha ni Daniel ay sapat ng sagot. Nawala ang galit at napalitan ng isang malamig na pagwawalang bahala na mas masakit pa. At least si Camille, naiintindihan niya ako. Hindi niya ako hinuhusgahan. Tinatanggap niya ako. Isang matinis na tunog ng nababasag na salamin ang pumuno sa katahimikan. Hindi na malaya ni Elara na ang kanyang kamay ay nanginginig na pala at ang hawak niyang baso ng tubig ay bumagsak at nagkapira-piraso sa mamahaling sahig na gawa sa kahoy. Ang tubig, tulad ng kanyang mga pangarap, ay kumalat at dahan-dahang sinipsip ng sahig. Mama, Papa, bakit po kayo nagsisigawan? Ang maliit na boses ay nagmula sa pintuan ng kwarto. Si Leah, ang kanilang 8 taong gulang na anak na babae, ay nakatayo roon, yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Sa likod niya sumisilip ang kanyang 5 taong gulang na kapatid na si Kai, ang mga mata nito'y malaki sa takot. Agad na lumambot ang ekspresyon ni Elara. Lumuhod siya at ibinuka ang kanyang mga braso. Walang problema, anak. Nag-uusap lang kami ng papa niyo. Ngunit hindi lumapit ang mga bata. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Daniel, na ngayon ay naglalakad patungo sa kanilang kwarto. Magbihis kayo. Utos ni Daniel. Sa mga bata, ang boses niya ay wow lang anumang emosyon. Aalis tayo. Saan tayo pupunta? Tanong ni Elara, tumatayo. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Daniel, anong ginagawa mo? Isama mo na rin ang mga gamit niyo. Ang pinaka-importante lang, isang maleta bawat isa. Sabi ni Daniel, hindi pinapansin ang kanyang tanong. Walang nagawa si Elara kundi sundin. Sa loob ng sumunod na kalahating oras, kumilos siya na parang isang robot. Inilagay niya sa mga maleta ang mga damit ng mga bata, ang kanilang mga paboritong laruan, ilang gamot.
Para sa sarili niya, kinuha niya ang ilang mahahalagang dokumento, ang natitirang pera, sa kanyang pitaka at ang mga lumang litrato ng kanilang pamilya noong masaya pa sila. Nang bumaba sila sa basement parking, hindi ang kanilang Montero Sport ang itinuro ni Daniel. Sa halip iginiya niya sila sa isang luma at gasgas na pickup truck na hindi pa nakikita ni Elara kailanman. "Sumakay na kayo," sabi ni Daniel, binubuksan ang pinto sa likod para sa mga bata. "Daniel, saan mo kami dadalhin?" Pakiusap ni Elara, ang kanyang boses ay basag na. "Parang awa mo na kausapin mo ako." Sa wakas ay tiningnan siya ni Daniel, ngunit ang mga mata nito ay mata ng isang estranghero. "Dadalhin ko kayo sa bago niyong tirahan, isang lugar kung saan nababagay ang mga taong wala ng halaga." Ang biyahe ay isang mahabang nakabibinging katahimikan. Mula sa maingay na kalsada ng busy tinahak nila ang South Luzon Expressway, pagkatapos ay ang Star Tollway. Bawat kilometrong lumilipas ay naglalayo sa kanila mula sa buhay na kilala ni Elara. Si Lia ay nakatingin lang sa bintana, tahimik na tumutulo ang mga luha. Si Kai naman ay nakatulog sa kandungan ng kanyang ina, pagod sa tensyon na hindi niya maintindihan. Pagkatapos ng halos 3 oras, lumiko sila mula sa pangunahing kalsada patungo sa isang baku-bakong daan na lupa. Ang mga modernong gusali ay napalitan ng mga puno ng niyog at mga simpleng bahay. Ang hangin ay naging mas mainit, mas maalinsangan at may amoy ng lupa at nabubulok na mga dahon. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang kinakalawang na tarangkahan. Nakasabit dito ang isang halos mabura ng karatula na gawa sa kahoy, Crossendal Plantation. Itinulak ni Daniel ang tarangkahan na gumawa ng isang nakakakilabot na tunog ng pag-angal at ipinasok ang sasakyan. Ang bumungad sa kanila ay isang tanawing tila kinuha mula sa isang bangungot. Isang malawak na lupain na puno ng mga puno ng kape na tuyot at kulay abo. Ang kanilang mga sanga ay pilipit at walang dahon, tila mga kamay ng kalansay na nakaunat sa langit humihingi ng tulong. Ang damo ay mataas at tuyo. Sa dulo ng lupain nakatayo ang isang malaking bahay na lumaang pintura nito'y natuklap na at ang ilang bintana ay basag. "Nasaan tayo, Mama?" Bulong ni Lia, ang takot ay malinaw sa kanyang boses. Bumaba si Daniel mula sa sasakyan at walang pakialam na ibinagsak sa maalikabok na lupa ang kanilang mga maleta. Humarap sa kanila si Elara, ang kanyang mga mata ay nagtatanong nagmamakaawa. "Ito ang pamana sa akin ng tito ko," sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay walang buhay. Isang plantasyon ng kapeng barako na 8 taon nang hindi namumunga. Lupa na hindi man lang mapakinabangan. Isang kabiguan tulad mo. Hindi mo kami maaaring iwan dito," sabi ni Elara, humahakbang palapit. "Daniel, ang mga bata, paano kami mabubuhay dito? Walang kuryente, walang tubig." Sa sandaling iyon, isang itim na sedan ang huminto sa labas ng tarangkahan. Bumukas ang bintana sa panig ng pasahero at nakita ni Elara ang mukha ni Camille. Nakasuot ito ng salamin sa araw, ang kanyang pulang labi ay nakangiti ng may halong awa at tagumpay. Doon na unawaan ni Elara ang lahat. Planado ito. Hindi lang siya itinatapon, ipinagpapalit siya. "Paalam, Elara," sabi ni Daniel. Kinuha niya ang isang susi mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa paanan ni Elara. Gumulong ito sa alikabok. "Iyan ang susi ng bahay. Gawin mo kung anong gusto mo. Mamatay kayo sa gutom para sa akin." Tumalikod si Daniel nang walang lingon-lingon. Naglakad siya patungo sa naghihintay na sasakyan, sumakay sa tabi ni Camille at mabilis na umalis. Nag-iwan ito ng makapal na alikabok na tila isang pangit na paalam na humalo sa luha sa mga pisngi ni Elara. Nakatayo si Elara roon, hindi makagalaw, habang ang tunog ng sasakyan ay unti-unting naglalaho.
Ang dalawa niyang anak ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga binti. Ang kanilang mga iyak ay ang tanging tunog na sumisira sa nakakatakot na katahimikan ng paligid. Dahan-dahan sa paglubog ng araw sa kanluran, bumuhos ang kulay kahel at lila sa kalangitan. Ngunit para kay Elara, ang tanging kulay na nakikita niya ay ang kulay abo ng mga patay na puno at ang kadiliman na papalapit. Habang ang gabi ay bumabalot sa abandonadong plantasyon, naramdaman ni Elara ang lamig. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa katotohanang kasama ng paglubog ng araw ay ang paglubog din ng buong buhay na kanyang kilala. Ang lahat ay natapos na. At sa lugar na ito, kung saan ang lahat ay tila patay, doon sila iniwan upang harapin ang isang bagong simula na hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang susing bakal ay malamig at mabigat sa nanginginig na palad ni Elara. Habang papalapit siya sa malaking bahay, tila ba ang bawat hakbang ay hinihila pababa ng mismong lupaing iyon, isang paalala ng bigat ng sitwasyong ibinato sa kanya. Itinulak niya ang malaking pinto na gawa sa nara at isang malakas na langit-ngit ang umalingaw-ngaw sa katahimikan na parang isang daing mula sa isang matagal nang nakalimutang kaluluwa. Ang amoy na sumalubong sa kanila ay isang pinaghalong amoy ng alikabok amag at pag-iisa. Makakapal na agiw ang nakasabit sa mga sulok ng kisame na parang maruruming kurtina. Ang sahig na dating makintab na kahoy ay natatakpan na ngayon ng makapal na alikabok at mga ipot ng daga. Isang sirang upuan ang nakahandusay sa isang sulok at ang mga natitirang muebles ay nababalutan ng puting kumot na ngayon ay kulay abo na dahil sa dumi. Ang sinag ng papalubog na araw na tumatagos sa maruruming bintana ay nagbigay liwanag sa mga alikabok na lumilipad sa hangin na tila mga munting kaluluwang hindi matahimik. Mama, ayoko po dito. Nakakatakot. Humikbi si Lia, lalong humigpit ang kapit sa binti ng kanyang ina. Niyakap ni Kai ang kanyang mga binti mula sa likod. Ang mukhay nakasubsob sa damit ni Elara, tahimik na nanginginig. Huminga ng malalim si Elara, pilit na nilulunok ang sariling takot. Hindi ito ang oras para manghina. Ang dalawang maliliit na nilalang na ito ay nakadepende sa kanya. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Sabi niya, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Lilinisin lang natin ito ng kaunti. Magiging maayos din ang lahat. Gagawin nating atin ang lugar na ito. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, ang kanyang mga mata ay lihim na sinusuri ang kalagayan ng bahay. Isang malaking sala, isang kusina na may lumang kalan na dekahoy at 2 silid-tulugan. Walang kuryente. Ang mga gripo sa kusina at banyo ay tuyo. Ang gabi ay mabilis na dumarating at wala silang kahit isang kandila. Sa natitirang liwanag, kumilos sila gamit ang isang sirang sanga ng puno bilang walis at ang kanilang mga kamay para alisin ang pinakamakakapal na agiw. Sinubukan nilang linisin ang isang sulok ng sala. Itinulak nila ang isang lumang sofa sa pader at pinagpag ang alikabok dito gamit ang kumot na dala nila. Ito ang magiging higaan nila. Habang naglilinis isang daga, ang mabilis na dumaan sa kanilang paanan na nagdulot ng malakas na tili mula kay Lia. Nang tuluyang lamunin ng kadiliman ng paligid, naupo silang 3 sa sofa, magkakayakap. Ang tanging liwanag nila ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa mga basag na bintana. Ang mga tunog ng gabi sa probinsya na dati romantiko sa kanyang pandinig, noong sila'y nasa syudad ay nakakatakot na ngayon. Ang huni ng mga kuliglig, ang kokak ng mga palaka, at ang paminsan-minsang pagaspas ng mga pakpak sa labas ay tila mga banta sa kanilang kaligtasan. Mama, gutom na po ako. Bulong ni Kai. Doon lamang naalala ni Elara na hindi pa sila kumakain mula pa noong umaga. Kinapa niya ang kanyang bag at natagpuan ang 3 piraso ng natirang biskwit mula sa kanilang biyahe. Pinaghatian niya ito sa 2 niyang anak.
Kayo po, Mama. Hindi po ba kayo kakain? Tanong ni Lia iniaabot ang kalahati ng kanyang biskwit. Busog pa ako, anak. Sige na, ubusin niyo na yan. Pagsisinungaling ni Elara habang ang kanyang sikmura ay kumakalam sa gutom. Pinanood niya ang kanyang mga anak na dahan-dahang na maunginuya ang bawat piraso, tinitiyak na walang masasayang. Ilang sandali pa, dahil sa pagod at takot, nakatulog ang mga bata sa kanyang kandungan. Ngunit si Elara ay nanatiling gising. Sa katahimikan ng gabi, ang mga salita ni Daniel ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang kabiguan tulad mo. Mamatay kayo sa gutom para sa akin. Ang mga luhang pinigilan niya sa buong araw ay nagsimulang dumaloy. Tahimik siyang umiyak, ang bawat patak ay naglalaman ng sakit ng pagkakanulo ng kahihiyan at ng matinding takot para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Nagising si Elara sa unang sinag ng araw na tumama sa kanyang mukha. Masakit ang kanyang likod at leeg mula sa pagkakaupo buong gabi. Maingat niyang inihiga ang mga bata sa sofa at tahimik na lumabas ng bahay. Sa liwanag ng umaga, mas malinaw niyang nakita ang lawak ng kapabayaan. Ang plantasyon ay isang sementeryo ng mga puno ng kape. Ngunit ang unang pangangailangan ay tubig. Naalala niya ang nakita niyang isang lumang poso malapit sa likod bahay. Lumapit siya rito. Ang hawakan ay kinakalawang at matigas. Ginamit niya ang buong lakas ng kanyang katawan para itulak at hilahin ito. Sa una, isang nakakabinging tunog ng kalawang lamang ang kanyang narinig. Ngunit hindi siya sumuko. Paulit-ulit niya itong ginawa. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo hanggang sa may narinig siyang mahinang tunog ng tubig na umaakyat. Makalipas ang ilang sandali, isang maliit na agos ng malinaw at malamig na tubig ang bumuhos mula sa gripo. Uminom siya gamit ang kanyang mga kamay at ang tubig na yon ay parang buhay na dumaloy sa kanyang pagod na katawan. Ito ang kanyang unang maliit na tagumpay. Pagkatapos magigib ng tubig gamit ang isang lumang balde na natagpuan niya, ginising niya ang mga bata at pinaghilamos. Ang susunod na problema pagkain. Ang natitirang pera sa kanyang pitaka ay kulang-kulang 500 piso. Maglalakad tayo papunta sa bayan, sabi niya sa mga bata. Bibili tayo ng pagkain. Ang paglalakad ay isang pagsubok. Ang daan ay maalikabok at ang araw ay matindi. Kinailangan niyang kargahin si Kai na mabilis mapagod. Makalipas ang halos 1 oras ng paglalakad, natanaw nila ang mga unang bubong ng kabayanan. Ang bayan ay maliit at simple. Mga bahay na yari sa kahoy, isang maliit na palengke at isang simbahan. Ang mga tao ay napapatingin sa kanila, isang babaeng halatang taga-syudad, nagusot ang damit at may dalang 2 batang mukhang pagod. Ang mga mapanuring tingin ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pumasok sila sa isang maliit na tindahan. Magandang umaga po, bati ni Elara sa matandang babaeng nagbabantay, si Aling Carmen. Magandang umaga din, Ineng. Sagot ng matanda, hindi inaalis ang tingin sa kanila. Bago ka lang dito? Opo, doon po kami sa lumang plantasyon ng mga Crosendal. Mahinang sagot ni Elara. Tinaasan siya ng kilay ni Aling Carmen. Abay, matagal nang walang nakatira doon. Delikado roon, Ineng. Pilit nang ngumiti si Elara. Kailangan po naming masanay. Bumili siya ng 1 kilong bigas, kalahating dosenang itlog, asin at mantika. Halos kalahati ng kanyang pera ang nawala. Habang naglalakad sila palabas, nakaramdam si Elara ng matinding pag-iisa. Naupo sila sa isang bangko sa plaza ng bayan para magpahinga. Si Lia at Kai ay kumakain ng tinapay na binili niya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, isang matandang lalaki na nakaupo sa kabilang dulo ng bangko ang nagsalita. Ikaw ang asawa ng pamangkin ni Don Ricardo, sabi ng matanda. Hindi ito tanong kundi isang pahayag.
Nagulat si Elara. Tiningnan niya ang lalaki. Payat ito, kulubot na ang balat na kulay kape dahil sa sikat ng araw at ang kanyang mga mata sa kabila ng edad ay matalas at puno ng talino. Paano? Paano niyo po nalaman? Ako si Andres, pagpapakilala ng matanda. Dito na ako lumaki sa bayang ito. Kilala ko ang bawat pamilya, lalo na ang mga Crosendal. Ako ang dating katiwala ng plantasyong yon noong nabubuhay pa si Don Ricardo. Biglang nagkaroon ng kislap ng interes si Elara. Katiwala po, alam niyo po ang tungkol sa lugar na yon. Tumango si Mang Andres. Kabisado ko ang bawat puno roon. Inalagaan ko ang mga yon na parang sarili kong mga anak. Sayang at napabayaan ng mga sumunod na may-ari. Tumingin siya kay Elara ng may halong awa. Narinig ko ang nangyari. Ang walang kwentang si Daniel. Naramdaman ni Elara ang pamumula ng kanyang mga pisngi dahil sa hiya. Yumuko siya. Patay na po ang lahat doon, Mang Andres. Wala nang pag-asa. Isang mahinang tawa ang kumawala sa matanda. Itinuro niya ang isang kalapati na dumapo sa kanyang paanan. Tingnan mo ang ibong yan. Akala mo ba'y mahina? Pero kaya niyang lumipad ng milya-milya para makahanap ng pagkain. Muli siyang tumingin kay Elara at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang liwanag. Ang mga punong yon ay hindi patay hidya. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng katiyakan. Natututulog lang sila. Kinabukasan kasabay ng pag-awit ng mga tandang, dumating si Mang Andres. Wala siyang dalang magarbong kagamitan, isang luma, at matalas na itak lamang na nakasukbit sa kanyang baywang, at isang bayong na naglalaman ng pandesal, at isang botelya ng kapeng barako na siya mismo ang nagtimpla. Ang simpleng almusal na yon na ibinahagi nilang tatlo ni Lia at Kai sa isang lumang mesa sa labas ng bahay ay ang pinakamasarap na pagkaing natikman ni Elara sa loob ng nagdaang 2 araw. Pagkatapos kumain nagsimula ang kanilang paglilibot. Naglakad si Mang Andres sa pagitan ng mga hilerang tila patay na puno ng kape na may paggalang ng isang taong bumibisita sa libingan ng mga dating kaibigan. Humihinto siya sa bawat puno, hinahaplos ang tuyot na balat nito at marahang binabali ang isang maliit na sanga. Tingnan mo, Hija, sabi niya, ipinapakita kay Elara ang loob ng nabaling sanga. Sa gitna ng pagkatuyo, may manipis na linya ng kulay berde. May buhay pa rito. Humihinga pa siya, nag-aabang lang. Sa bawat puno na kanilang tinitingnan, itinuturo ni Mang Andres ang mga senyales ng buhay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ang bahagyang pamamaga sa puno, kung saan maaaring sumibol ang bagong usbong, ang ugat, na kahit natabunan ay nananatiling matibay sa ilalim ng lupa. Para siyang doktor na sinusuri ang isang pasyenteng matagal ng komatose, ngunit nakakahanap ng tibok ng puso. Mahigit kalahati sa mga ito ang kaya nating buhayin muli, deklara niya pagkatapos ng 1 oras na pagsusuri. Pero hindi ito madali. Kailangan ng matinding paglilinis, tamang pagpuputol pataba, at higit sa lahat tubig at pasensya. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Elara. Hindi ito patay na lupa. Ito ay isang lupang natutulog. Ituro niyo po sa akin, Mang Andres. Sabi niya, ang kanyang boses ay may bagong determinasyon. Gagawin ko po ang lahat. Nagsisimula pa lamang ipaliwanag ni Mang Andres ang unang hakbang, ang paglilinis ng mga damo sa paligid ng bawat puno ng isang ugong ng makina na hindi pamilyar ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Mula sa daan, isang makintab na itim na SUV na tila hindi nababagay sa bakubakong daan ang dahan-dahang pumasok sa tarangkahan. Huminto ito, ilang metro lamang, mula sa kinatatayuan nila, at ang alikabok na nilikha nito ay tila isang insulto sa kanilang simpleng kapaligiran. Bumukas ang pinto sa panig ng driver
At isang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang edad, 50 ang lumabas. Nakasuot siya ng modernong barut saya na gawa sa mamahaling pinya juicy at ang kanyang leeg at mga braso ay puno ng kumikinang na alahas. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang perpektong pusod at ang kanyang mukha bagamat may mga linya na ng edad ay may ekspresyon ng pagmamataas at kapangyarihan. Tumingin siya sa paligid mula sa mga tuyot na puno hanggang sa sira-sirang bahay at ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang mapanlibak na ngiti. Doña Victoria, bulong ni Mang Andres at naramdaman ni Elara ang biglaang pagbabago sa tindig ng matanda. Mula sa pagiging kalmado naging alerto ito at may bahid ng pag-iingat. Naglakad papalapit ang babae ang kanyang mamahaling sapatos ay walang ingat na tumatapak sa mga tuyong dahon. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang lumingon kay Mang Andres. Nakatuon ang mga ito kay Elara, sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Kaya pala may kaunting ingay na akong naririnig mula sa kabilang bakod. Sabi ni Doña Victoria ang kanyang boses ay matinis at puno ng paghamak. May mga daga na palang nagbahay sa abandonadong lupain na ito. Naramdaman ni Elara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Sino po sila? Ako si Victoria Crosendal Delgado. Ang asawa ko ang pinsan ng yumaong si Ricardo. Sagot niya binibigyang diin ang bawat pangalan na para bang mga titulo ito. At ang buong lambak na ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay, ay teritoryo ko. Tumingin siya kay Mang Andres. At ikaw matanda, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't matagal na kitang sinisante? Tinutulungan ko lamang po si Elara. Magalang ngunit. Matatag na sagot ni Mang Andres. Elara ulit ni Doña Victoria tila dinidilaan ang pangalan. Oo. Ikaw ang asawa ng walang kwentang si Daniel. Ang basurang galing Maynila na itinapon dito ng asawa niya. Bawat salita ay parang isang sampal. Naramdaman ni Elara na nanliit siya sa ilalim ng mapanuring tingin ng babae. Gusto niyang magtago, gusto niyang takpan ang kanyang mga anak, na ngayon ay sumisilip mula sa pinto ng bahay, ang mga matay puno ng takot. Huwag kang mag-alala, Hija. Patuloy ni Doña Victoria na may huwad na awa. Naiintindihan ko ang kalagayan mo. Isang senyorita na nasanay sa karangyaan, biglang itinapon sa basurahan. Hindi ka nababagay dito. Hindi mo alam kung paano magpatulo ng pawis. Lumapit pa ito at ngayon ay amoy na ni Elara ang mamahaling pabango nito, isang amoy na lalong nagpatingkad sa agwat ng kanilang mga mundo. Kaya narito ako para mag-alok ng solusyon, sabi ni Doña Victoria. Sumenya siya sa kanyang draper na nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown envelope. Binuksan niya ito at inilabas ang isang makapal na bungkos ng tig-1,000 piso. Benta mo na sa akin ang lupang ito. 10 ektarya ng patay na lupa. Bibigyan kita ng 100,000 piso. Cash. Inihagis ni Doña Victoria ang pera sa lupa sa pagitan nila ni Elara. Ang mga perang papel ay kumalat sa maalikabok na lupa na parang mga tuyong dahon. Iyan na ang pinakamalaking halaga na makukuha mo para sa basurahang ito. Kunin mo na ang pera, bumalik ka sa Maynila at humanap ka ng ibang lalaking bubuhay sa'yo. Nakatitig si Elara sa perang nakakalat sa lupa. 100,000 piso. Sapat na para makapagsimula sila sa ibang lugar. Sapat na para makaalis sa bangungot na ito. Ngunit habang nakatingin siya sa pera, hindi solusyon ang nakita niya, kundi ang pinakamatinding insulto na natanggap niya sa kanyang buhay. Ang pagtapon ni Daniel sa kanya ay masakit, pero ang pagtatapon ng pera ng babaeng ito sa kanyang paanan na para siyang pulubi ay ibang klase ng sakit. Gumising ito sa isang bagay, sa loob niya isang bagay na matagal nang natutulog. Lahat ng sakit, lahat ng hiya, lahat ng takot na naramdaman niya sa loob ng huling 24 na oras ay nag-ipon-ipon sa kanyang dibdib. Nakita niya sa kanyang isipan ang umiiyak na mukha ng kanyang mga anak, ang gutom nila,
ang takot nila. At pagkatapos ay nakita niya ang mapanlibak na mukha ni Doña Victoria. Dahan-dahan itinaas ni Elara ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Malamig ang mga ito, mapanganib. Sa kanyang tabi ay may isang balde na puno ng maruming tubig. Ang tubig na ginamit nila kanina para basain ang lupa upang hindi gaanong maalikabok. Nang walang anumang babala, kinuha ni Elara ang balde. Sa isang mabilis at malakas na kilos, ibinuhos niya ang laman nito. Isang malakas na pagbuhos ng maruming tubig ang sumalpok sa mamahaling barot saya ni Doña Victoria. Ang putik at maliliit na dahon ay dumikit sa kanyang dibdib. Ang tubig ay tumulo. Mula sa kanyang perpektong buhok, sinisira ang kanyang kolorete. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Maging si Mang Andres ay napaatras sa gulat. Si Doña Victoria ay nakatayo roon, hindi makagalaw sa pagkabigla, bago dahan-dahang tumingin sa kanyang basang damit. At pagkatapos ay kay Elara. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. "Hayop ka!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay naging isang matinis na tili. "Wala kang modo. Paano mo nagawa ito sa akin?" Hindi natinag si Elara. Itinapon niya ang walang lamang balde sa lupa. Ito ay gumawa ng isang malakas na kalabog. Humarap siya kay Doña Victoria at sa unang pagkakataon, mula nang iwan siya ni Daniel, naramdaman niya ang kapangyarihan sa kanyang sariling boses. "Umalis ka sa lupa ko." Sabi ni Elara, ang bawat salita ay mariin at nagliliyab sa galit na ngayon lang niya naramdaman. "Pagsisisihan mo ito." Banta ni Doña Victoria, nanginginig sa galit habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan. "Sisiguraduhin kong hindi ka magtatagal dito. Luluhod ka sa harapan ko at magmamakaawang bilhin ko ang lupang ito." Mabilis na pumasok sa SUV ang babae at iniutos sa driver na umalis. Mabilis itong umikot at humarurot palayo, nag-iwan ng mas makapal na alikabok kaysa kanina. Naiwan si Elara na nakatayo, ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Mang Andres, nag-aabang ng pagkadismaya, ngunit ang nakita niya sa mga mata ng matanda ay isang bagay na iba, isang kislap ng paghanga. Doon sa gitna ng mga patay na puno, habang ang banta ng isang makapangyarihang kaaway ay nakabitin sa hangin, naramdaman ni Elara ang isang bagay na bago. Oo, takot pa rin siya. Oo, wala pa rin siyang kasiguraduhan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, isang maliit na apoy ang nagsimulang magliyab. Isang apoy ng paglaban. Maaring iniwan siya ng kanyang asawa para mamatay. Maaring minamaliit siya ng buong mundo. Pero hindi na siya tatayo na lamang at tatanggapin ito. Ang pagbuhos ng maruming tubig na yon ay hindi lamang isang kilos ng galit. Ito ay isang deklarasyon. Hindi siya aalis. Lalaban siya. Ang pag-asa ay isang buto, ngunit ang pawis ang siyang nagpapalago dito. Nalaman ito ni Elara sa pinakamahirap na paraan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang tigil na siklo ng pagbabanat ng buto mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lamang sa paghawak ng mga libro at pag-aalaga sa mga bata, ay naging kasangkapan niya sa pakikipaglaban sa kalikasan. Si Mang Andres ang kanyang naging gabay. Sa umaga, itinuturo niya kay Elara ang tamang paraan ng paghawak ng itak para linisin ang makakapal na damo at mga gumagapang na baging na pumupulupot sa mga puno ng kape. Dahan-dahan lang, hijab, paalala ng matanda. Igalang mo ang talim at igagalang ka rin nito. Bawat galaw ay may layunin. Sa una, ang bawat paghampas ni Elara ay malamya at walang direksyon. Mabilis siyang napapagod. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang kanyang mga galaw ay naging mas tiyak, mas malakas. Naramdaman niya ang paggising ng mga kalamnan sa kanyang braso at likod.
na hindi niya alam na mayroon pala siya. Ang unang paltos na lumitaw sa kanyang palad ay pumutok at humapding ngunit hindi niya ito ininda. Tiniis niya ang sakit at di nagtagal ang malambot na balat ay napalitan ng makapal na kalyo isang sagisag ng kanyang pagsusumikap. Ang mga bata, sa kanilang sariling paraan, ay tumutulong. Si Leah, na may likas na pagiging masinop ang tagabunot ng mas maliliit na damo. Si Kai naman, sa kanyang walang sawang enerhiya ang taga-ipon ng mga natabas na sanga at damo sa isang bunton. Sila ang kanyang munting hukbo. Ang kanilang mga tawanan at kwentuhan habang nagtatrabaho ay nagsisilbing musika sa gitna ng kanilang paghihirap, isang paalala kung para kanino ang lahat ng kanyang ginagawa. Ngunit ang pawis ay hindi nabibili sa tindahan. Ang kanilang naipong pera ay paubos na at ang bigas at itlog ay hindi sapat. Isang hapon, habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakita ni Elara ang kanyang pag-aalala sa mga mata ni Mang Andres. Kailangan natin ng pera, Mang Andres. Aminado niya. Ang pagbuhay sa mga puno ay aabuti ng buwan marahil taon. Hindi kami mabubuhay sa pag-asa lamang. Tumingin ang matanda sa isang bahagi ng plantasyon na hindi pa nila nalilinis kung saan mas makakapal ang mga ligaw na halaman. Mayroon pang isang pamana si Don Ricardo dito. Sabi niya, isang bagay na maaaring makatulong sa ngayon. Iginiya niya si Elara patungo sa lugar na yon. Sa gitna ng mga baging nakatago ang ilang matatandang puno na may malalapad na dahon at kakaibang bunga na nakadikit sa mismong puno. Mga puno ng kakao. Sabi ni Mang Andres, itinanim ito ni Don Ricardo para sa kanyang asawa na mahilig sa mainit na tsokolate. Hindi kasing dami ng kape pero pinabayaan lang din. Baka may mapakinabangan pa tayong bunga. Sinuri nila ang mga puno at sa kanilang kagalakan nakakita sila ng ilang hinog na bunga na kulay dilaw at kahel. Gamit ang itak ni Mang Andres, maingat nilang kinuha ang mga ito. Sa loob ng bawat bunga ay naroon ang mga butil na nababalutan ng puting sapal. Tablea, sabi ni Elara, isang alaala mula sa kanyang lola sa probinsya ang biglang bumalik. Marunong po akong gumawa ng tablea. Ang sumunod na araw ay ginugol nila sa kusina. Ang proseso ay mahirap at nangangailangan ng pasensya. Inuna nilang ibilad sa araw ang mga butil ng kakao sa loob ng ilang araw hanggang sa ito'y matuyo. Pagkatapos, sinangag nila ito sa isang lumang kawali sa ibabaw ng apoy na gawa sa kahoy. Isang mayaman at masarap na amoy ng tsokolate ang pumuno sa hangin, isang amoy na nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa kanilang pagod na mga katawan. Pagkatapos, sangagin, kinailangan nilang gilingin ang mga butil. Dahil wala silang modernong kagamitan, ginamit nila ang isang lumang gilingang bato na natagpuan ni Mang Andres sa bodega. Salitan sila ni Elara sa pagpihit ng mabigat na bato, dinudurog ang mga sinangag na butil hanggang sa maging isang makapal at mamantikang pasta. Ang huling hakbang ay ang paghubog nito. Ginamit nila ang mga takip ng garapon para gawing molde. Si Leah at Kai ang naging tagabalot. Kumuha sila ng mga tuyong dahon ng saging pinainitan nito ng bahagya sa apoy upang lumambot at maingat na ibinalot ang bawat piraso ng tablea. Ang kanilang munting produksyon 50 piraso ng maitim mabango at purong tablea. Noong araw ng palengke, maagang gumising si Elara. Naligo siya gamit ang malamig na tubig mula sa poso at isinuot ang kanyang pinakamalinis na damit. Inilagay niya ang mga nakabalot na tablea sa isang bayong. Bago umalis, hinalikan niya ang kanyang mga anak. Bantayan niyo si Mang Andres. Pabiro niyang sabi. Sa palengke humanap siya ng isang maliit na pwesto. Inilatag niya ang isang malinis na tela sa isang kahon at ipinatong doon ang kanyang mga paninda. Tablea po purong kakao gawang kamay. Alok niya, ngunit ang mga tao ay dumadaan lamang. Tinitingnan siya ng ilan ng kanyang ayos na halatang hindi taga roon
at ang kanyang produkto na walang tatak. Isang ale ang huminto at tiningnan ang tablea. Magkano isa? Tanong nito. 20 piso po sa mo, sagot ni Elara. Tinaasan siya ng kilay ng ale. Ang mahal naman, doon sa kabila 15 lang at umalis na ito. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, ang araw ay tumaas at uminit. Ang pag-asa ni Elara ay unti-unting nalulusaw kasabay ng init. Nagsimula siyang maniwala na tama, si Doña Victoria. Hindi siya nababagay dito, isa siyang kabiguan. Nang malapit na siyang sumuko at iligpit ang kanyang paninda, isang babae na nasa mga 30 anyos ang huminto sa kanyang pwesto. Simple lang ang suot nito, ngunit malinis at mayroon siyang matalinong mga mata. Miss, pwedeng tumingin? Tanong ng babae. Sige po, mahinang sagot ni Elara. Kinuha ng babae ang 1 piraso ng tablea, inamoy ito at sinuri ang pagkakabalot. Ikaw ang gumawa nito. Tumango si Elara. Opo, mula po sa mga lumang puno ng kakao sa plantasyon ng mga Crosendal. Ako si Grace, pagpapakilala ng babae. May-ari ako ng maliit na kapihan dito sa bayan. Muli niyang inamoy ang tablea. Mayaman ang amoy, mukhang hindi tinipid sa pagsangag. Bumili siya ng 2 piraso. Bago umalis, lumingon siya. Kung masarap ito, babalik ako. Ang 40 pisong kinita ni Elara ay parang 1,000,000 piso sa kanyang pakiramdam. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil ito sa katotohanang may isang taong nagtiwala. Nang sumunod na linggo, bumalik si Elara sa palengke. Sa pagkakataong ito, habang nag-aayos pa lamang siya ng kanyang paninda, si Grace ay papalapit na. Naubos ko na, sabi ni Grace na may ngiti. Masarap nga. Yung mga customer ko sa kapihan nagustuhan nila ang hot chocolate na ginawa ko. Malinamnam at hindi lasang asukal. Huminga siya ng malalim. Ganito kukunin ko lahat ng magagawa mo para sa susunod na linggo. Babayaran kita ng diretsyo. Hindi mo na kailangang magbilad sa araw dito. Napatulala si Elara. Totoo po. Oo, bigyan mo ako ng 20 piraso bawat linggo sa ngayon. Kung magpapatuloy na magustuhan ng mga customer, dadagdagan natin. Nang hapong yon, umuwi si Elara na hindi lang may dalang bigas at isda, kundi may dalang isang kasunduan. Isang maliit na sinulid ng pag-asa na maaari niyang kapitan. Pagdating niya sa plantasyon, hindi siya nagpahinga. Dala ang perang kinita, dumiretso siya sa bodega. Hinanap niya ang mga lumang kasangkapan. Kumuha siya ng 1 pala at 1 pares ng gunting na pangputol. Kinakalawang ang mga ito, ngunit kaya pang gamitin. Pumunta siya sa isa sa mga puno ng kape na pinakamalapit sa bahay. Naalala niya ang mga turo ni Mang Andres. Gamit ang gunting, pinutol niya ang mga tuyong sanga. Gamit ang palahinukay niya ang tuyong lupa sa paligid ng puno para lumuwag ito. Ang pawis ay muling bumasa sa kanyang damit, ngunit iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi na ito pawis ng desperasyon, kundi pawis ng pamumuhunan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak, lumabas si Elara. Tumingala siya sa langit na puno ng bituin. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga puno ng kape na nakatayo na, parang mga anino sa dilim. Huminga siya ng malalim, pinuno ang kanyang mga baga ng hangin ng probinsya. Hindi na ito amoy ng pag-iisa, kundi amoy ng pagkakataon. Hinaplos niya ang magaspang na balat ng isang puno. Hindi ko kayo susukuan. Bulong niya sa mga ito na parang mga kaibigan. Hindi tayo susuko. Sa ilalim ng tahimik na buwan, isang pangako ang binitiwan. Isang babae at isang lupain, parehong iniwanan, parehong minamaliit. Ngunit sa gabing iyon, nagpasya sila. Sabay silang lalaban. Lumipas ang 1 buwan na puno ng nakagawi ang hirap at maliliit na tagumpay. Ang lingguhang order ni Grace para sa tablea ay nagbigay sa kanila ng sapat na pondo para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nakabili na sila ng gasera para sa gabi at ang hapagkainan nila ay hindi na laging itlog at bigas lamang. Ngunit ang tunay na kagalakan ni Elara ay hindi nagmumula sa perang pumapasok kundi sa mismong lupa.
Isang umaga, habang personal niyang dinidiligan ang isang hilera ng mga puno ng kape, gamit ang tubig mula sa poso, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa isa sa mga pinakamatandang puno, sa isang sanga, na akala niya'y tuluyan ng tuyo, merong isang maliit na buko. Isang napakaliit kulay berdeng tuldok ng buhay na sumisibol mula sa kulay abong balat. Napaluhod si Ellara. Maingat niyang hinawakan ang lupa sa paligid nito na para bang isang sagradong bagay ang kanyang natuklasan. Ang lahat ng kanyang pagod, ang mga kalyo sa kanyang kamay, ang sakit sa kanyang likod, lahat ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang dalisay at matinding kagalakan na nagpatulo sa kanyang mga luha. "Liyakay, Mang Andres, halikayo." Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Nagunahan sa paglapit ang mga bata at ang matanda. Nang makita nila ang tinuturo ni Ellara, maging ang mukha ni Mang Andres, na sanay na sa mga himala ng kalikasan, ay nagliwanag. Nagsimula na siya. Bulong ng matanda na may pagkamangha. "Ginising mo na siya, Hija." Ang unang usbong na iyon ay sinundan pa ng iba. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, ang plantasyon na dating sementeryo ay nagsimulang magpakita ng mga pira-pirasong kulay berde. Bawat bagong usbong ay isang maliit na milagro na ipinagdiriwang nilang 4. Ang pag-asang dati isang buto lamang ay nagsisimula ng mag-ugat at tumubo. Ngunit sa bayan, may ibang binhi na itinatanim binhi ng inggit at paninira. Ang balita tungkol sa babaeng taga Maynila na unti-unting binubuhay ang abandonadong plantasyon ay mabilis na kumalat. At ang balitang ito ay nakarating siyempre sa mga tainga ni Doña Victoria. Isang araw ng palengke, napansin ni Ellara na ang mga dating bumabati sa kanya ay umiiwas ng tingin. Ang ilang suki na nagsisimula nang bumili ng kanyang tabli ay hindi na lumapit. Narinig niya ang mga bulungan habang siya'y dumadaan. Siya raw yun. Gumagamit daw ng kung anong kemikal mula sa syudad. Kaya siguro mabilis bumalik ang mga dahon. Baka lason yan. Narinig ko na sinabi raw ni Doña Victoria na delikado ang mga produkto niyan. Nasaktan si Ellara. Ang bawat bulong ay parang tusok ng karayom. Alam niya kung saan nanggagaling ang lason at hindi ito mula sa kanyang bukid. Kinausap niya si Grace sa kapihan. "Oo, Ellara, narinig ko rin." Malungkot na sabi ni Grace. "May mga nagtatanong na sa akin kung ligtas daw ba ang tableya mo. Siyempre ipinagtanggol kita. Sinabi kong alam kong malinis ang gawa mo." Ibinigay niya ang bayad para sa linggong yon. "Huwag kang mag-alala, hindi ako naniniwala sa kanila. Pero mag-iingat ka. Malakas ang impluwensya ni Doña Victoria sa bayang ito." Umuwi si Ellara na mabigat ang dibdib. Ang paninira ng tao ay isang uri ng salot na mas mahirap puksain kaysa sa mga damo. Ngunit wala siyang panahon para magmukmok dahil isang mas tunay at mas mapanirang salot ang nag-aabang sa kanya. Kinaumagahan napansin ni Kai ang isang bagay na kakaiba habang sila'y naglalakad. "Mama, bakit po may mga butas ang mga dahon?" Tanong ng bata. Itinuturo ang isa sa mga bagong usbong na puno. Lumapit si Ellara at sinuri ito. Ang maliliit at malulusog na dahon na kahapon lang ay buo pa ngayon ay may maliliit na butas. Sa ilalim ng isang dahon, nakita niya ang salarin, isang kumpol ng maliliit at kulay berdeng uod na walang awang ginunguya ang usbong. Sinuri niya ang iba pang mga puno. Ang salot ay mabilis kumalat. Halos isang buong hilera, ang pinakamatatag nilang mga puno, ay pinipestahan na. Ang mga uod ay nasa lahat ng dako, isang tahimik na hukbo na sumisira sa kanilang pinaghirapan. Isang alon ng panik ang bumalot kay Ellara. "Mang Andres," sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkasindak. Mabilis na dumating ang matanda. Isang tingin pa lang sa mga dahon, alam na niya ang problema. Peste ng uod.
Sabi niya ang kanyang noo ay kumunot sa pag-aalala. Mabilis itong kumalat. Kung hindi natin ito mapipigilan, kakainin nila ang lahat ng bagong usbong at mamamatay muli ang mga puno. Anong gagawin natin? Bibili po ako ng pesticide. Sabi ni Elara handa nang tumakbo pabalik sa bayan. Huwag. Mabilis na pigil ni Mang Andres. Ang mga chemical na yon ay papatay hindi lang sa mga uod, kundi pati sa mga bubuyog at sa lupa mismo. Gagawin nitong baog ang ating bukid sa katagalan. At bibigyan mo lang ng dahilan si Doña Victoria para sabihing tama siya. Pero paano natin sila lalabanan? Tanong ni Elara, ang pag-asa ay muling nauubos. Tila ba ang bawat hakbang niya pasulong ay sinusundan ng 2 hakbang paatras. Lalabanan natin sila sa paraan ng kalikasan, sabi ng matanda. Mayroon akong alam na paraan na itinuro pa sa akin ng aking lolo. Kailangan natin ng dahon ng neem bawang at maraming sili. Ang sumunod na 2 araw ay naging isang desperadong pakikidigma. Nagpunta sila sa kabilang baryo kung saan may mga puno ng neem. Nagbayad si Elara para sa isang sako ng mga dahon. Sa bayan ipinagbili niya ang natitirang alahas na dala niya mula sa Maynila, isang simpleng gintong kwintas para makabili ng maraming bawang at sili. Sa ilalim ng gabay ni Mang Andres, ginawa nila ang kanilang sariling organikong pestisidyo. Dinikdik nila ang mga dahon ng neem bawang at sili sa isang malaking lusong hanggang sa maging pinong-pino. Ibinabad nila ito sa tubig sa loob ng isang gabi. Ang resulta ay isang mabaho, ngunit mabisang solusyon. Gamit ang mga lumang sprayer na nakita nila sa bodega, sinimulan nila ang kontraopensiba. Isa-isang binumba ni Elara ang bawat puno, tinitiyak na mababasa ang bawat dahon, lalo na ang ilalim nito. Ang amoy ay matapang at nakakasulasok. Si Lia at Kai, na may takip na tela sa kanilang mga ilong at bibig, ay tumulong sa pag-alis ng mga uod gamit ang tingting. Ito ay isang nakakapagod at tila walang katapusang gawain. Araw-araw kailangan nilang ulitin ang proseso. May mga gabing halos sumuko na si Elara. Nauupo siya sa hagdan ng bahay umiiyak sa pagod at frustrasyon habang pinagmamasdan ang pinsalang nagawa ng mga uod. Baka tama sila, Mang Andres. Sabi niya isang gabi, ang kanyang boses ay basag. Baka hindi ko talaga kaya ito. Naupo ang matanda sa tabi niya. Ang pagsasaka hija ay hindi lang pagtatanim. Ito ay pakikipaglaban. Laban sa init, laban sa ulan, laban sa peste, at minsan laban sa sarili mong pagdududa. Tumingin siya sa mga bituin. Ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay bago mag-umaga. Huwag kang susuko ngayon. Pinakinggan ni Elara ang matanda. Kinabukasan bumangon siyang muli at hinarap ang giyera. Pagkatapos ng halos 2 linggo ng walang humpay na pag-aasikaso, nagsimula silang makakita ng pagbabago. Ang bilang ng mga uod ay unti-unting nababawasan. Ang mga bagong dahon na tumutubo ay nananatiling buo at walang butas. Ang matapang na amoy ng kanilang organikong solusyon ay naging amoy ng tagumpay. Isang hapon habang naglalakad si Elara sa hilera na pinakamatinding tinamaan ng peste, wala na siyang nakitang kahit isang uod. Ang mga puno, bagamat may mga pilat sa kanilang mga dahon, ay nakatayo pa rin. At sa gitna ng mga nasirang dahon, may mga bagong usbong na sumisibol, mas luntian at mas matatag kaysa dati. Napangiti si Elara, isang ang ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagod, ngunit matatag na kaluluwa. Hindi pa tapos ang laban. Marami pang darating na pagsubok. Ngunit sa araw na yon nanalo sila. Pinatunayan niya sa kanyang sarili na kaya niyang protektahan ang kanyang bukid hindi gamit ang lason, kundi gamit ang pasensya at karunungan. Natuklasan niyang hindi lang siya nakikipaglaban sa mga peste sa kanyang halamanan, kundi pati na rin sa mga pesteng naghahasik ng tsismis sa bayan. At sa parehong laban, isa lang ang kanyang sandata, ang katotohanan ng kanyang pinaghirapan. Pagkatapos ng digmaan, laban sa salot, ang sumunod na mga buwan
ay nagdala ng isang uri ng pinagpalang katahimikan. Ang mga puno na para bang nagpapasalamat sa pag-aalaga ni Elara ay nagsimulang magpakita ng kanilang tunay na ganda. Ang dating mga kalansay na sanga ay nabalutan na ngayon ng makakapal at malalabay na berdeng dahon. Ang buong plantasyon ay nagkaroon ng bagong hininga. Hindi na ito sementeryo, kundi isang nursery na puno ng pangako. Ang organikong pestisidyo na gawa sa neem at sili ay naging regular na bahagi ng kanilang ritual. Natutunan ni Elara na ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa sa paglunas. Bawat linggo nililibot niya ang bukid dala ang kanyang sprayer na parang isang sundalong nagbabantay sa kanyang nasasakupan. Isang araw ng Agosto, sa gitna ng banayad na ambon, tinawag siya ni Mang Andres. Mayroon itong kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Itinuro niya ang isang sanga ng puno ng kape. Doon sa pagitan ng mga dahon, nakasabit ang isang kumpol ng maliliit at kulay berdeng bunga. Ang unang bunga, sabi ni Mang Andres ang kanyang boses, ay puno ng paggalang. Para kay Elara, ang mga maliliit na bungang yon ay mas mahalaga kaysa sa anumang diamante. Sila ang katibayan. Ang patunay na ang lahat ng kanyang pawis dugo at luha ay hindi nasayang. Ito ang simula ng katuparan ng isang pangarap na minsan ay tila imposible. Lumipas ang mga buwan. Ang mga berdeng bunga ay dahan-dahang lumaki at nagbago ng kulay mula sa dilaw, naging kahel hanggang sa naging isang malalim at makintab na pula. Ang mga sanga ng puno ay bahagyang yumuko dahil sa bigat ng kanilang mga biyaya. Isang umaga ng Disyembre, idineklara ni Mang Andres, panahon na. Ang araw ng unang ani ay isang pagdiriwang. Hindi sila marami, ngunit ang kanilang puso ay puno ng pasasalamat. Si Elara, Mang Andres Lia at Kai, bawat isa ay may dalang bayong na yari sa yantok. Tandaan nyo, paalala ni Mang Andres, ang pipitasin lang natin ay yung mga hinog na parang dugo sa pula. Ang mga yan ang pinakamatamis at pinakamabango. Maingat nilang sinimulan ng pag-aani. Ang bawat pagpitas ay ginagawa ng may pag-iingat na parang mga hiyas ang kanilang hawak. Ang tunog ng mga bungang nahuhulog sa bayong ay parang musika. Nagkaroon sila ng paligsahan kung sino ang makakapuno ng bayong at ang tawanan ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa buong plantasyon. Sa tanghali, naglatag sila ng banig sa ilalim ng puno ng mangga at pinagsaluhan ang isang simpleng pananghalian na inihanda ni Elara. Habang kumakain, pinagmasdan niya ang mga bayong na puno ng pulang bunga ng kape. Hindi ito isang malaking ani kumpara sa mga malalaking plantasyon tulad ng kay Doña Victoria, marahil ay sapat lang para sa ilang sako. Ngunit para sa kanila ito ang pinakamayamang ani sa buong mundo. Ang mga sumunod na linggo ay inilaan sa proseso pagkatapos ng ani. Una ang pagpapatuyo. Inilatag nila ang mga bunga sa malalaking bilao sa ilalim ng sikat ng araw. Gabi-gabi, kailangan nilang ipasok ang mga ito upang hindi mahamugan. Pagkatapos ng ilang linggo, nang ang mga balat ay kulubot na at ang mga butil sa loob ay kumakalansing kapag inalughanda na ito para sa susunod na hakbang ang pag-aalis ng balat. Ito ay isa pang mano-manong gawain. Gamit ang isang malaking lusong at halo dahan-dahan nilang dinikdik ang mga tuyong bunga upang matanggal ang balat nang hindi nadudurog ang butil sa loob. Ang alikabok mula sa proseso ay makati sa balat, ngunit tiniis nila. Sa wakas naroon na sila mga butil ng kapeng barako. Kulay berde abo matigas at nagtataglay ng pangako ng isang pambihirang lasa. Ang pinakahihintay na araw ay ang pagsangag. Sa isang malaking itim na kawali, sa ibabaw ng apoy, na dekahoy sinimulan ni Mang Andres ang pagsangag. Si Elara ay nakaupo sa tabi niya, masugid na nagmamasid at natututo. Ang sikreto ay nasa tuloy-tuloy na paghalo, paliwanag ng matanda, at sa pakikinig.
Pakikinig, Mang Andres. Oo, pakinggan mo ang tunog ng mga butil. Sa una tahimik. Pagkatapos, maririnig mo ang unang pagputok parang popcorn. Iyan ang senyales na lumalabas na ang halimuyak. Pagkatapos ng pangalawang pagputok, mas mabilis at mas marami doon mo na kailangang mag-ingat. Ilang segundo lang ang pagitan ng perpektong sangag at sunog na kape. Habang hinahalo ang mga butil, isang napakabango at napakayamang amoy ang nagsimulang kumalat sa hangin. Ito ay amoy ng lupa, ng tsokolate, ng kaunting prutas at ng pag-asa. Napapikit si Elera ni Namnam ang bawat singhap. Ito ang amoy ng kanyang tagumpay. Nang maabot na nila ang isang malalim at madilim na kulay kape, mabilis nilang inalis ang kawali sa apoy at ibinuhos ang mga butil sa isang malinis na bilao upang lumamig. Kinabukasan dinala ni Elara ang isang maliit na bag ng bagong sangag na kape sa kapihan ni Grace. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi kaysa noong una siyang nagbenta ng tablea. Ito na ang huling pagsubok. Elara, ano yan? Masayang bati ni Grace, ang unang ani. Sabi ni Elara, ang kanyang boses ay halos pabulong. Agad na kumuha si Grace ng gilingan. Ang tunog ng paggiling pa lamang ay nagpakalat na ng napakabangong amoy sa loob ng kapihan. Ang ilang customer na naroon ay napalingon. Nagtimpla si Grace ang 2 tasa gamit ang pour-over method, isang paraan na nagpapalabas ng tunay na lasa ng kape. Inabot niya ang 1 tasa kay Elara. Nanginginig ang kamay ni Elara nang kunin niya ito. Sabay silang humigop. Isang pagsabog ng lasa. Malakas at matapang, tulad ng kapeng barako na dapat, ngunit mayroon itong kakaibang linamnam, isang pahiwatig ng tsokolate at isang bahagyang tamis sa dulo. Hindi ito mapet. Ito ay mayaman, komplikado at puno ng karakter. Napatingin si Elara kay Grace. Ang mga mata ni Grace ay nanlalaki sa pagkamangha. Elara, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ito ang pinakamasarap na barako na natikman ko sa buong buhay ko. Isang customer na nakarinig ay lumapit. Pwedeng patikim, Grace. Binigyan siya ni Grace ng isang maliit na tasa. Humigop ang lalaki at napapikit. Saan galing to? Ang sarap. Sa sandaling iyon, alam na ni Elara. Nagtagumpay siya. Bago umuwi si Elara, pinigilan siya ni Grace. Elara, kailangan nating itong bigyan ng pangalan. Hindi lang basta kapeng barako. Espesyal ito. Naupo sila at nag-isip. Maraming pangalan ang lumabas, ngunit walang tila tama. Ano ba ang ibig sabihin ng kapeng ito para sa'yo? Tanong ni Grace. Para sa akin, nagsimulang magsalita si Elara. Ito ay isang pangarap. Isang pangarap na akala ko'y imposible. Isang panaginip na naging totoo. Hiraya, bulong ni Grace. Napatingin si Elara. Ano kay hiraya? Isang lumang salitang Tagalog. Ang ibig sabihin ay ang bunga ng iyong mga pangarap, pag-asa at imahinasyon. Hiraya, manawari. Sana matupad ang iyong mga pangarap. Nagkatinginan sila at pareho silang napangiti. Iyon na iyon, perpekto. Kape, hiraya. Sabi ni Elara, at ang mga salita ay tila tama at angkop sa kanyang dila. Kinagabihan umuwi si Elara, hindi lang dala ang papuri, kundi isang kasunduan. Gustong bilhin ni Grace ang lahat ng kanyang unang ani at gusto niyang eksklusibong ibenta ang kape hiraya sa kanyang kapihan na may isang maliit na karatula na nagsasabi sa kwento nito. Nang gabing iyon, habang ang kanyang mga anak ay natutulog, kumuha si Elara ng isang piraso ng uling mula sa kalan. Sa isang malinis na piraso ng tabla na nakuha niya sa bodega, maingat niyang isinulat ang 2 salita, Kape Hiraya. Tinitigan niya ang kanyang gawa. Hindi lang ito isang pangalan, ito ay isang pag-angkin, isang deklarasyon. Hindi na siya ang babaeng iniwan, hindi na siya ang kabiguan. Siya si Elara, ang ina ni Nalia at Kai. Ang magsasaka,
Ang tagalikha ng Kape Hiraya. Ang balita tungkol sa bagong kape na muling nabuhay ay nagsimulang kumalat sa bayan hindi dahil sa tsismis kundi dahil sa lasa nito na hinahanap-hanap sa kapihan ni Grace. Hindi pa niya alam, ngunit hindi lang siya nagbebenta ng kape. Nagbebenta siya ng isang kwento. At ang kwentong iyon ay nagsisimula pa lamang. Ang kasunduan nila ni Grace ay higit pa sa isang simpleng bentahan. Ito ang naging batong panulukan para sa pagsibol ng kanilang munting negosyo. Ang paunang bayad ni Grace para sa buong unang ani ay nagbigay kay Elara ng kapital na hindi niya inakalang magkakaroon siya ng ganoon kabilis. Hindi ito malaking halaga sa sukat ng mundo ng pagnenegosyo, ngunit para sa isang babaeng nagsimula sa 3 pirasong biskwit ay isang kayamanan. Ang unang ginawa ni Elara ay pagtibayin ang kanyang pundasyon. Sa halip na gastusin ang pera sa mga pansamantalang luho, inisip niya ang hinaharap. Lumapit siya sa lokal na kooperatiba ng mga magsasaka sa bayan, isang maliit na tanggapan na madalas niyang nadadaanan. Dala ang kanyang libro de kwenta, isang simpleng notebook kung saan nakatala ang lahat ng kanyang gastos at kita mula sa tablea at ngayon sa kape at isang sample ng Kape Hiraya. Humarap siya sa namamahala ng kooperatiba, si Ginang Reyes, isang babaeng kilala sa pagiging mahigpit ngunit patas. Sa unang may pag-aalinlangan si Ginang Reyes, ngunit nang matikman niya ang kape at makita ang metikulosong talaan ni Elara, dahan-dahang nagbago ang kanyang ekspresyon. May potensyal ka, Hija, sabi niya. Nakikita ko ang dedikasyon mo. Hindi humingi si Elara ng malaking pautang. Ang kailangan lang niya ay sapat na pondo para makabili ng 2 importanteng bagay, isang dipedal na makinang pantanggal ng balat ng kape para mapabilis ang kanilang trabaho at 2 trabahador na makakatulong sa mas mabibigat na gawain sa plantasyon. Naaprubahan ang kanyang maliit na loan. Ang pagtitiwalang yon mula sa kooperatiba ay isang malaking hakbang para sa kanya, isang pagkilala mula sa komunidad na hindi na siya isang tagalabas. Ang unang 2 empleyado ng Kape Hiraya ay sina Mang Carding at Mang Lito, 2 magsasaka mula sa Karatig Baryo na nawalan ng trabaho nang magsara ang isang maliit na sakahan. Sila ay nasa edad na, ngunit ang kanilang mga kamay ay sanay sa lupa at ang kanilang kaalaman sa pagsasaka ay malawak. Sa kanilang tulong ang mga gawaing inaabot ng linggo para kay Elara at Mang Andres ay nagagawa na nila sa loob ng ilang araw. Nagsimula silang magtanim ng mga bagong puno ng kape sa mga bakanteng espasyo gamit ang mga piling butil mula sa kanilang unang ani. Ang susunod na binili ni Elara mula sa kanyang kinita ay isang segunda manong multicab. Kupas na ang pintura nito at may kalampag ang makina, ngunit para kay Elara ito ay parang isang bagong-bagong Mercedes. Ito ang simbolo ng kanyang kalayaan. Hindi na niya kailangang maglakad ng 1 oras papunta sa bayan. Maaari na siyang mag-deliver ng tablea at kape ng mas mabilis. Maaari na niyang ihatid at sunduin ang kanyang mga anak mula sa eskwelahan na kanilang pinapasukan sa bayan, isang maliit na pampublikong paaralan na masaya nilang pinasukan. Ang buhay sa plantasyon ay unti-unting nagkaroon ng ritmo. Sa umaga pagkatapos ihatid ang mga bata si Elara at ang kanyang mga tauhan ay nagtatrabaho sa bukid. Sa tanghali, sabay-sabay silang manananghalian, nagkwekwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga. Sa hapon habang nagpapahinga ang mga lalaki, si Elara naman ang nag-aasikaso sa pagpapatuyo at pagproseso ng tablea na ngayon ay mas dumami na ang produksyon dahil sa patuloy na pag-order ni Grace at ng ilang maliliit na tindahan sa bayan. Ang plantasyon ay hindi na tahimik. Napuno na ito ng tunog ng trabaho, tawanan at pag-asa. Isang hapon, halos 1 taon, pagkatapos niyang dumating sa plantasyon, isang sulat ang dumating para sa kanya inihatid ng kartero na ngayon ay regular nang dumadaan sa kanilang lugar. Ang sobre ay mula sa isang kilalang law firm
Sa Makati, kinabahan si Elara. Sa loob nito ay ang mga papeles ng diborsyo. Binuksan niya ito nang may panginginig sa kamay. Binasa niya ang bawat salita. Formal, malamig. Nakasaad doon na si Daniel ang nag-file ng petisyon at bilang bahagi ng kanilang kasunduan, isinasalin sa kanya ang buong pagmamay-ari ng abandonadong lupain sa Batangas dahil wala itong halaga sa merkado. Walang hinihingi si Daniel para sa sustento ng mga bata at wala rin siyang inaalok. Sa ilalim ng mga legal na termino, may isang maikling sulat kamay mula kay Daniel. Pirmahan mo na lang. Pakakasalan ko na si Camille. Napatingin si Elara sa labas ng bintana. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya ang mga hilerang luntian ng puno ng kape. Tanaw niya sina Mang Carding at Mang Lito na nag-aararo sa isang bagong bahagi ng lupa. Tanaw niya ang multicab na nakaparada malapit sa bahay. Narinig niya ang tawanan ni Lia at Kai na naglalaro sa bakuran. Walang halaga sa merkado. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang bolpen at nang walang anumang pag-aalinlangan, inilagda ang kanyang pangalan sa bawat pahina. Ang pirma na yon ay hindi lang pagpayag sa diborsyo. Ito ay isang pagputol sa huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Tiniklop niya ang mga dokumento, inilagay sa sobre at tinawag si Lia. Anak, pakisabi sa kartero, bukas ipadala niya ito pabalik. Ano po yan, Mama? Tanong ni Lia. Papeles lang, anak. Sagot ni Elara. Papeles ng ating kalayaan. Kinabukasan naramdaman ni Elara ang isang kakaibang gaan. Para siyang isang ibon na nakawala sa hawla. Upang ipagdiwang ang bagong yugtong ito, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang pinaplano. Kumuha siya ng isang makapal na tabla ng kahoy mula sa bodega. Sa tulong ni Mang Andres, nilinis at kininis niya ito. Kumuha siya ng pintura at isang maliit na brotsa. Sa loob ng ilang oras sa ilalim ng sikat ng araw, maingat niyang iginuhit ang bawat letra. Nang matapos ipinatayo niya ito sa tulong ni Mang Carding at Mang Lito sa mismong tarangkahan kung saan ibinagsak ni Daniel ang kanilang mga gamit. Ito ay isang simpleng karatula, ngunit ang mga salita ay malinaw at matatag. Kape Hiraya. Ang pinakamatamis na barako ng Batangas. Nakatayo silang lahat sa harap nito, si Elara, ang kanyang mga anak, si Mang Andres at ang kanyang dalawang trabahador. Pinagmasdan nila ang karatulang sumasayaw sa hangin. Hindi na ito ang abandonadong plantasyon ng mga krosendal. Hindi na ito ang lugar kung saan sila itinapon. Hindi na ito ang simbolo ng kanyang kabiguan. Simula sa araw na yon ito na ang tahanan ng Kape Hiraya. Ito na ang kanilang tahanan. At ang karatulang yon ay hindi lang isang pangalan ng negosyo. Ito ay isang deklarasyon sa buong mundo, lalo na sa mga taong minamaliit siya, na si Elara ay narito para manatili, para lumago, at para anihin ang bunga ng kanyang mga pangarap. 2 taon. 2 taon ng walang humpay na pagbabanat ng buto ang nagbago sa anyo ng plantasyon at sa buhay ni Elara. Ang Kape Hiraya ay hindi na lamang isang lihim na hiyas na matatagpuan sa kapihan ni Grace. Ang pangalan nito ay unti-unti nang kumakalat sa mga kalapitbayan. Ang mga turista na dumadayo sa Batangas para sa mga beach ay nagsisimula nang hanapin ang kapihan sa bayan na nagbebenta ng kape mula sa muling nabuhay na plantasyon. Dahil dito, nagkaroon na si Elara ng 3 pang kliyente, 2 maliit na bed and breakfast at isang pasalubong center upang pasalamatan ng komunidad na yumakap sa kanila at upang ipagdiwang ang kanilang 2nd anibersaryo sa plantasyon. Nagpasya si Elara na magdaos ng isang maliit na salo-salo. Hindi ito isang magarbong pagdiriwang, kundi isang araw ng pagpapakilala sa kape, kung saan iniimbitahan niya ang kanyang mga suki, mga kasapi ng kooperatiba at ang mga pamilya ng kanyang mga empleyado.
Ang araw ng pagdiriwang ay maliwanag at masaya. Naglagay sila ng mahahabang mesa na gawa sa kawayan sa ilalim ng mga puno ng mangga. Naghanda si Elara ng mga simpleng pagkain, pansit puto, at syempre, isang malaking termos ng bagong timplang kape, hiraya. Ang hangin ay puno ng tawanan ng mga bata at amoy ng sariwang kape. Si Elara, na nakasuot ng isang simpleng bestidang bulaklakin, ay abala sa pag-aasikaso sa kanyang mga bisita. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kasiyahan. Ito ang unang pagkakataon na ang plantasyon ay napuno ng saya sa halip na ng alaala ng sakit. Nasa kalagitnaan ng salo-salo habang si Mang Andres ay buong pagmamalaking nagkwekwento tungkol sa proseso ng pag-aani ng kape, isang tunog ng sasakyan ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Isang luma at kalawanging tricycle ang huminto sa tarangkahan. Mula rito ay bumaba ang isang lalaki. Payat. Mas payat kaysa sa huling pagkikita nila. Ang kanyang dating makisig na pangangatawan ay naging anino na lamang. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo at mayroon siyang ilang araw ng balbas. Ang kanyang damit ay gusot at marumi. Amoy alak siya kahit sa layo na yon. Si Daniel. Ang masayang kwentuhan ay biglang naputol. Ang lahat ng mata ay napako sa bagong dating. Naramdaman ni Elara na ang kanyang mga anak na naglalaro malapit sa kanya ay biglang tumakbo sa kanyang likuran at kumapit sa kanyang bestida. Naglakad si Daniel papasok ang kanyang mga hakbang ay hindi sigurado tila lasing. Tumingin siya sa paligid sa mga bisita, sa mga mesang puno ng pagkain, sa mga batang naglalaro, sa mga puno ng kape na ngayon ay malulusog at luntian. Isang ekspresyon ng pagkalito at hindi paniniwala ang gumuhit sa kanyang mukha. Elara. Tawag niya, ang kanyang boses ay paos. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Huminga ng malalim si Elara, pinatatag ang kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng umiiyak na iniwan niya 2 taon na ang nakalipas. Dahan-dahan siyang humakbang palayo sa kanyang mga anak na parang isang inang leon na humaharang upang protektahan ang kanyang mga supling. Daniel, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Anong ginagawa mo rito? Ito ba talaga yung lugar? Tanong ni Daniel, iginagala ang kanyang mga matang namumungay. Paano? Paano nangyari to? Akala mo mamamatay kami sa gutom. Diretsahang putol ni Elara sa kanya. Ang mga bisita ay tahimik na nanonood. Ang iba'y may pag-aalala. Ang iba'y may pag-uusisa. Isang tawa na walang saya ang kumawala kay Daniel. Tingnan mo nga naman, nagkamali ako. Mukhang maswerte ka pala, mama. Lumapit siya at ang amoy ng murang alak ay tumama sa ilong ni Elara. Baka naman pwede mo akong bahaginan ng swerte mo, Elara, para sa dati nating pinagsamahan. Wala ka nang babalikan dito, Daniel. Matigas na sabi ni Elara. Umalis ka na. Umalis ulit ni Daniel, ang kanyang boses ay biglang tumaas at naging agresibo. Bakit ako aalis? Lupa ko rin to. Ako ang nagdala sa'yo dito. At iniwan mo kami. Sagot ni Elara, ang kanyang boses ay nagsisimula na ring tumaas puno ng 2 taong naipon na sakit at galit. Iniwan mo kami na walang-wala. Walang pagkain, walang tubig, walang kuryente. Nasaan ka noong umiiyak ang mga anak mo dahil sa gutom? Nasaan ka noong nagkakasakit sila dahil sa hirap? Hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Daniel. Niloko ako ni Camille. Kinuha niya lahat. Naubos ang pera ko. Wala na akong matirhan. Wala na akong trabaho. Ang kanyang mga salita ay puno ng paghihinagpis sa sarili, ngunit walang anumang pagsisisi para sa pamilyang sinira niya. At sa tingin mo, problema ko pa yan. Naramdaman ni Elara ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Ang lahat ng pagtitimpi niya ay unti-unting nawawala.
Elara pakiusap. Nagbago ang tono ni Daniel, naging nagmamakaawa. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Elara. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Magsisimula tayo ulit. Dito. Tayong apat. Ang mga salitang yun ang sumira sa huling hibla ng kanyang pagpipigil. Ang pagiging makapal ng mukha ng lalaking ito na pagkatapos silang itapon na parang basura ay babalik na lang na parang walang nangyari at aakto na may karapatan pa siya ay hindi na niya matanggap. Ang lakas ng loob mong bumalik dito pagkatapos mo kaming itapon na parang basura. Sumabog si Elara. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong plantasyon, pinatahimik ang huni ng mga kuliglig. Tapos na kami sa'yo, Daniel. Tapos na ako sa'yo. Sa kanyang desperasyon, hinawakan ni Daniel nang mahigpit ang braso ni Elara. Hindi makinig ka sa akin. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng pera. Iyon na yon, ang huling insulto. Sa isang iglap ang lahat ng takot na naramdaman niya noon ay napalitan ng dalisay na galit. Sa isang mabilis at malakas na kilos na hindi niya alam na kaya niyang gawin, hinila niya ang kanyang braso at itinaas ang kanyang kamay. Isang malutong na tunog ng sampal ang bumasag sa tensyonadong katahimikan. Napahawak si Daniel sa kanyang pisngi, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng gulat at sakit. Ang lakas ng sampal ay nagpatumba sa kanya sa lupa. Ang mga bisita ay napasinghap. Nakatayo si Elara, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba, ang kanyang kamay ay namamanhid pa. Nakatingin siya sa lalaking nakahandusay sa lupa. Ang lalaking minsan niyang minahal, ang ama ng kanyang mga anak, na ngayon ay isang kaawa-awang estranghero na lamang. Hindi niya ito pinagsisihan. Sa halip naramdaman niya ang isang kakaibang paglaya. Mangkarding manglito. Sigaw ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na ngayon lang narinig ng lahat. Guwardiya, palayasin ang basurang ito sa pamamahay ko. Agad na lumapit ang dalawang matipunong trabahador. Tinulungan nilang tumayo si Daniel, ngunit hindi sa paraang magiliw. Kinaladkad nila siya habang siya'y nagpupumiglas at sumisigaw ng mga walang kwentang banta at sumpa. Hindi pa tayo tapos, Elara, babalikan kita. Pinanood ni Elara habang isinasakay nila si Daniel pabalik sa tricycle at itinutulak ito palayo sa kanyang lupain, palayo sa kanyang buhay hanggang sa mawala ito sa may kurbada ng daan. Nang mawala na si Daniel, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang lahat ng bisita ay nakatingin sa kanya. Dahan-dahan lumingon si Elara upang harapin sila. Ang kanyang buhok ay bahagyang nagulo, may mga luha ng galit sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Pasensya na kayo sa napanood ninyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit malinaw. Ang ilan pong multo mula sa nakaraan ay mahirap talagang palayasin. Walang nagsalita sa una. Pagkatapos isang tao ang nagsimulang pumalakpak. Si Grace. Sinundan ito ng isa pa, pagkatapos ay isa pa hanggang sa ang buong lugar ay napuno ng palakpakan. Hindi ito palakpak para sa isang iskandalo. Ito ay palakpak ng paghanga at respeto para sa isang babaeng tumindig para sa kanyang sarili. Lumapit sa kanya si Leah at Kai at niyakap siya ng mahigpit. Okay lang po kayo, Mama? Tanong ni Leah. Yumuko si Elara at niyakap ang kanyang mga anak. Oo, anak. Ngayon mas okay na ako. Sa pagyakap niya sa kanila, alam ni Elara na ang insidenteng iyon, gaano man kapangit ay kailangan. Ito ang formal na paglilibing sa multo ng kanyang nakaraan. Si Daniel ay hindi na isang masakit na alaala. Isa na lamang siyang masamang panaginip na sa wakas ay nagisingan na niya. Nakatayo ng matatag sa lupang kanyang pinaghirapan sa harap ng mga taong rumerespeto sa kanya at sa piling ng mga anak na kanyang ipinaglalaban. Alam ni Elara na siya na ang tunay na may-ari ng kanyang buhay. At wala nang sinuman ang makakaagaw pa nito
sa kanya. Ang eksena sa pagitan ni Elara at Daniel ay naging usap-usapan sa buong bayan, ngunit taliwas sa inaasahan niyang panunukso o negatibong tsismis ang nangyari, ay kabaligtaran. Ang kwento ng kanyang pagtindig, ang makapangyarihang sampal na umalingaw-ngaw sa plantasyon ay nagbigay sa kanya ng isang bagong imahe. Hindi na siya ang kaawa-awang babae mula Maynila. Siya na si Doña Elara, isang babaeng may paninindigan, isang babaeng hindi basta-basta magpapatalo. Ang respeto para sa kanya ay lumago, hindi lamang bilang isang magsasaka, kundi bilang isang leader. Ang insidente ay nagdulot din ng hindi inaasahang pag-angat sa kanyang negosyo. Ang mga taong dati nag-aalinlangan dahil sa mga paninira ni Doña Victoria ay nagsimulang maging mausisa. Ang kwento sa likod ng Kape Hiraya, isang kwento ng pagbangon mula sa pagkakanulo at pag-abandona, ay naging kasing bango ng kapeng kanyang tinitimpla. Ang kapihan ni Grace ay dinagsa ng mga bagong customer, lahat gustong matikman ng kape ng babaeng lumaban. Ang pag-angat na ito ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Doña Victoria. Napansin niyang ang dating kinukutyang plantasyon sa tabi ng kanyang malawak na lupain ay hindi na isang mata sa tanawin. Ito na ay isang kakumpetensya. Ang mga turista na dati dumidiretso sa kanyang magarbong coffee tour ay minsan nang nagtatanong kung saan matatagpuan ang mas maliit at mas authentic na Kape Hiraya. Isang hapon, habang si Elara ay abala sa pag-supervise ng pag-aayos ng isang lumang bodega para gawing mas maayos na paggawaan ng tableya, isang pamilyar na itim na SUV ang muling pumasok sa kanyang tarangkahan. Sa pagkakataong ito, si Doña Victoria ay bumaba na may kasamang pilit na ngiti. Ang kanyang kasuotan ay mas simple at wala na ang dating mapagmataas na aura. Elara Hija, bati niya na para bang matalik silang magkaibigan. Kamusta na ang negosyo? Naririnig ko maganda raw ang takbo. Nagpunas ng kamay si Elara sa kanyang duster bago humarap. Maayos naman po, Doña Victoria. Salamat sa pagtatanong. Alam mo, pinag-iisipan ko. Sabi ng matanda, iginagala ang kanyang mga mata sa mga manggagawa. Napagtanto ko na mali ang naging simula natin. Pareho naman tayong nasa industriya ng kape. Bakit hindi tayo magtulungan? Pwede kong i-distribute ang produkto mo sa mga kontak ko sa Maynila. Isang partnership. Ano sa tingin mo? Tinitigan ni Elara ang babae. Nakikita niya ang kalkulasyon sa mga mata nito. Hindi ito alok ng pakikipagkaibigan kundi isang estratehiya. Kung hindi mo kayang talunin, bilhin mo o kontrolin mo. Naalala ni Elara ang paghagis nito ng pera sa kanyang paanan at ang mga paninirang puring ipinakalat nito. Isang mahinahong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elara. Maraming salamat po sa alok ninyo, Donya. Pero sa ngayon po, mas gusto kong palakihin ang Kape Hiraya sa sarili kong paraan. Dahan-dahan pero sigurado. Ang pilit na ngiti ni Doña Victoria ay bahagyang naglaho. Isipin mo, Hija, malaki ang maitutulong ko sa'yo. Salamat po ulit. Magalang ngunit matatag na pagtatapos ni Elara sa usapan. Pero kaya ko na po ito. Umalis si Doña Victoria na may halong inis at pagtataka. Ang babaeng minsan niyang tinawag na basura ay hindi na basta-basta nabibili o natatakot. Ang pagtangging iyon ay nagbigay ng bagong kumpiyansa kay Elara. Napagtanto niyang hawak na niya ang sariling kapangyarihan. Sa sumunod na pagpupulong ng kooperatiba ng mga magsasaka, tumayo siya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang boses. Nalaman niyang marami sa mga maliliit na magsasaka ang nagrereklamo dahil sa biglaang pagbaba ng presyo ng pagbili ng kape ng kumpanya ni Doña Victoria na siyang pinakamalaking buyer sa rehiyon. Ginagamit nito ang kanyang monopolyo upang diktahan ang presyo na nagiiwan sa mga magsasaka na halos walang kita. Sa pulong tumayo si Elara. Sa una nanginginig ang kanyang boses, ngunit habang nagsasalita lumalabas ang kanyang determinasyon. Bakit po tayo papayag na diktahan tayo ng iisang tao?
Tanong niya sa mga kapwa magsasaka. Ang kape natin ay dekalidad. Ang pawis natin ang nakataya dito. Kung magkakaisa tayo ang maglalagay ng presyo sa ating produkto, hindi sila. May mga sumang-ayon ngunit marami ang natatakot. Madaling sabihin yan, Elra, sabi ng isang matandang magsasaka. Pero si Doña Victoria lang ang may kakayahang bumili ng lahat ng ani natin. Kung hindi tayo magbebenta sa kanya, saan natin dadalhin ang ating kape? Hahanap tayo ng ibang paraan, sagot ni Elra. Direkta sa mga coffee shop, sa mga hotel, sa mga exporter. Mahirap sa simula, pero kung magtutulungan tayo, mas malaki ang kikitain nating lahat sa huli. Ang kanyang mga salita ay nagtanim ng ideya. Bagamat walang agarang aksyon na naganap, ang pag-uusap ay nagsimula na. At ang pangalan ni Elara ay muling umugong, hindi na lang bilang isang matapang na babae, kundi bilang isang posibleng leader na may pananaw. Ang tunay na pagbabago ay dumating isang maulang hapon. Isang itim na van na may logo ng isang kilalang kumpanya sa Maynila ang huminto sa harap ng Kape Hiraya. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nasa mga 40 anyos, nakasuot ng formal na polo shirt. Nagpakilala siya bilang si Ginoong Salcedo, isang purchasing manager mula sa Manila Bean Traders, isa sa pinakamalaking distributor ng specialty coffee sa bansa. Narinig namin ang kwento ninyo, Mrs. Elra, sabi ni Ginoong Salcedo, habang sila'y nakaupo sa munting beranda umiinom ng bagong timplang kape. At mas mahalaga na tikman namin ang kape ninyo sa isang kapihan sa Alabang na pag-aari ng pamangkin ko. Espesyal ang lasa, may kwento, at yun ang hinahanap ng mga customer ngayon. Inilatag ni Ginoong Salcedo ang kanyang alok. Gusto nilang maging eksklusibong distributor ng Kape Hiraya sa Metro Manila. Nag-aalok sila ng kontrata para sa 500 kilo ng kape, bawat buwan isang volume na 10 beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyang produksyon ni Elara. Ang presyong inaalok nila ay 30% mas mataas kaysa sa presyo ng pagbili ni Doña Victoria. Nakatitig si Elara sa dokumentong nasa harapan niya. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Ito na yon. Ito ang pagkakataon, hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong komunidad. Kung tatanggapin niya ito, kakailanganin niyang bumili ng kape mula sa ibang magsasaka para mapunan ang demand at babayaran niya sila sa presyong mas mataas at mas patas. Ginoong Salcedo, sabi ni Elara, ang kanyang puso ay kumakabog. Nang mabilis, ang Kape Hiraya ay hindi lang galing sa aking bukid. Ito ay produkto ng Batangas. Pwede po ba kaming mag-supply sa inyo bilang isang kooperatiba kasama ang iba pang maliliit na magsasaka dito? Napangiti si Ginoong Salcedo. Mas maganda, Mrs. Elara. Mas gusto namin yan. Isang buong komunidad na nagtutulungan para sa isang dekalidad na produkto. Iyan ay isang kwentong masarap ibenta. Nang umalis si Ginoong Salcedo, naiwan si Elara na hawak ang draft ng kontrata. Tumingin siya sa kanyang plantasyon na ngayon ay nababasa ng ulan. Ang bawat patak ay parang isang biyaya. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti kay Daniel o sa pakikipagkumpetensya kay Doña Victoria. Mas malaki na ito kaysa doon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang pangalan hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kapeng kanilang minamahal, para sa lupang kanilang sinasaka, at para sa komunidad na sa wakas ay niyakap na siya bilang isa sa kanila. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang susi. Ang susi para iangat hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang lahat ng nasa paligid niya. Ang tanong na lamang ay kung paano niya ito bubuksan. Lumipas ang 5 taon, ang Kape Hiraya ay hindi na lamang isang pangalan sa isang karatulang gawa sa kahoy. Ito na ay isang tatak na kinikilala sa buong bansa. Ang logo nito, isang simpleng guhit ng usbong ng kape na sumisibol mula sa isang basag na tasa, ay makikita na sa mga istante ng mga high-end na supermarket sa Maynila, sa mga menu ng mga sikat na hotel, at maging sa mga duty-free shop sa airport.
Ang kontrata sa Manila Bean Traders ay naging simula lamang dahil sa kanilang reputasyon sa kalidad at patas na kalakalan. Ang kooperatibang binuo ni Elara, kasama ang iba pang magsasaka, ay nakakuha pa ng 2 malalaking kliyente. Isa rito ay isang exporter na nagpapadala ng kanilang kape sa Singapore at Japan. Ang plantasyon mismo ay sumailalim sa isang malaking transformasyon. Ang lumang bahay ay maingat na ni-renovate. Pinanatili ang antigong itsura nito, ngunit ginawang mas matibay at komportable. Sa tabi nito, isang bagong istruktura ang itinayo, ang bahay kape ng Hiraya. Isa itong maliit, ngunit eleganteng gusali na may sariling roastery, isang maliit na museo na nagpapakita ng proseso ng paggawa ng kape at isang coffee shop na may malawak na bintanang tanaw ang luntiang plantasyon. Ito ang naging puso ng kanilang agritourism venture. Si Elara ngayon ay nasa huling bahagi ng kanyang 30 ay mayroon ng tindig ng isang matagumpay na negosyante. Ang kanyang mga kamay ay may kalyo pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa at karunungan. Hindi na siya ang babaeng nakayuko, kundi isang babaeng tinitingala, lalo na ng mga kababaihan sa kanilang komunidad na binigyan niya ng trabaho sa packaging at pamamahala ng coffee shop. Siya na ang pangulo ng Batangas Specialty Coffee Growers Cooperative. Ang kanyang mga anak ay mga binata't dalaga na. Si Lia sa edad na 16 ay nagpapakita ng hilig sa business side ng Kape Hiraya. Siya ang tumutulong sa kanyang ina sa social media marketing at sa pag-aasikaso ng mga tour. Plano niyang kumuha ng kursong agribusiness management sa kolehiyo. Si Kai naman, 14 na taong gulang, ay namana ang pagmamahal ni Mang Andres sa lupa. Mas gusto niyang nasa bukid nag-aaral ng mga bagong teknik sa pag-aalaga ng kape at pag-eksperimento sa organic farming. Si Mang Andres, bagamat medyo mahina na, ay nagsisilbi pa rin kanilang pinakamatandang tagapayo, ang lolo ng Kape Hiraya, na masayang nagkwekwento sa mga turista. Si Doña Victoria, ang kanyang monopolyo ay nabasag nang maraming magsasaka ang sumali sa kooperatiba ni Elara, napilitan siyang itaas ang kanyang presyo ng pagbili upang makipagkumpetensya. Bagamat mayaman pa rin ang kanyang kapangyarihan, sa lambak ay nabawasan. Paminsan-minsan, nakakasalubong siya ni Elara sa bayan. Isang tipid na tango na lang ang kanilang pagbati, isang tahimik na pagkilala sa isang laban na natapos na. Isang hapon, habang si Elara ay nagre-repaso ng mga papeles sa kanyang maliit na opisina sa bahay kape, isang sulat ang dumating para sa kanya. Hindi ito galing sa isang kliyente. Ang selyo ay mula sa isang malayong probinsya sa Mindanao. Kinakabahang binuksan niya ito. Ang sulat ay mula kay Daniel. Ang sulat kamay nito ay magulo, ngunit ang mga salita ay malinaw. Isinulat niya na nakahanap siya ng trabaho sa isang plantasyon ng saging. Tumigil na raw siya sa pag-inom. Nag-asawa siyang muli, isang simpleng babae mula roon, at mayroon na silang isang maliit na anak. Elarabasa niya sa huling bahagi ng sulat, alam kong huli na ang lahat, at alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero isinusulat ko pa rin ito, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para palayain ang sarili ko. Pinagsisisihan ko ang lahat. Ang kasakiman ng katangahan ng sakit na idinulot ko sa inyo. Nakikita ko sa internet ang tungkol sa Kape Hiraya. Ipinagmamalaki ko kayo sa paraang hindi mo maiintindihan. Ipinagmamalaki kita. Sana mapatawad mo ako balang araw, hindi para magkabalikan tayo, kundi para pareho na tayong maging tunay na malaya. Tiniklop ni Elara ang sulat. Wala nang galit sa kanyang puso. Wala na ring sakit. Ang nararamdaman niya ay isang uri ng payapang pagtatapos. Matagal na siyang malaya. Ngayon malaya na rin si Daniel. Kinuha niya ang sulat, lumabas at sinunog ito sa kalan na dikahoy. Habang pinagmamasdan niyang maging abo ang papel, naramdaman niyang ang huling anino ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Kinagabihan naglakad si Elara
Sa kanyang plantasyon, tulad ng madalas niyang gawin, ang hangin ay malamig at ang langit ay puno ng mga bituin. Huminto siya sa mismong lugar kung saan niya unang nakita ang unang usbong. Hinaplos niya ang puno na ngayon ay matatag at puno ng bunga. Hindi niya itinayo ang kape hiraya para maghiganti. Itinayo niya ito para mabuhay. Ngunit sa proseso natuklasan niya ang isang bagay na mas malaki. Natuklasan niya ang kanyang sariling lakas, ang lakas ng komunidad, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Mama, napalingon siya. Si Leah at Kai ay tumatakbo palapit sa kanya may dalang mga sulo. Nandito ka lang pala, sabi ni Leah. Hapunan na po. May ipapakita po ako sa inyo bukas, ma. Masayang sabi ni Kai. Isang bagong uri ng organic fertilizer na ginawa ko. Inakbayan ni Elara ang kanyang dalawang anak. Habang sabay-sabay silang naglalakad, pabalik sa bahay na kumikinang sa liwanag, napatingin si Elara sa kalawakan ng kanyang plantasyon. Ang kapihiraya ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ang kanyang pamana. Isang pamana hindi ng pera o ng lupa, kundi ng katatagan. Isang patunay na kahit sa pinakatuyot na lupa, kayang sumibol ang buhay. Na kahit sa pinakabasag na puso, kayang tumubo ang pag-asa. At na ang pinakamaitim at pinakamapait na butil, kapag inalagaan ng may pagmamahal, ay maaring magdulot ng pinakamatamis na tagumpay. Ang kwento niya ay hindi nagtapos sa pag-iwan sa kanya ni Daniel. Iyon pala, doon pa lang ito nagsisimula. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, ang hinaharap ng kanyang hiraya, alam niyang ang pinakamagandang bahagi ng kwento ay isusulat pa lamang.